Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa vlog ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. So ito ang balita kabibig. Usap-usapan sa online world ngayon na nag-resign na raw si Claire Castro. Ito kaya to? Si Claire Castro pa ba magre-resign? Siya yung sabi ni Chavit Singson na attack dog ni BBM? Girl, do you think usap-usapan sa social media ngayong araw na nag-resign na raw si Presidential Communications Undersecretary Claire Castro bilang Palace Press Officer. Lalo nang matapos ang sunod-sunod na balita sa flood control probe at mga pagbabagong ginawa sa kabinete. Sa ngayon, kumakalat pa lang ito bilang online chismis at speculation habang hinihintay kung may maging opisyal na pahayag mula sa Malacanang. Uy, Claire Castro nagsumite ng Courtesy of Resignation. Ito yung mga komento ngayon kabibig ba? At sabi pa ng ilan, baka daw ang posibleng rason ni Claire Castro yung napahiya siya sa isang press con kung saan tinanong ng isang parang iwas siya sa sumagot ni Katrina Domingo. Tapos sabi ni Katrina, sorry ma'am, hindi pwedeng pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Para daw yun ang rason kabibig kasi hindi nasagot ng klaro ni Claire Castro at parang ang mga tao ay nagkaroon ng speculations na meron pang mataas na tao ang nasa likod ni BBM. At another rason daw, yung bakbakan, debatehan ni na Claire Castro at Miss Malo, talagang nung na-interview si Miss Malo ni Miss Corina Sanchez ay mas lalo pa nagbigyan ang tao ng ng ideya kung ano ba talaga ang dapat iasal ng isang PCO spokesperson. Nako mga kabibig. Napanood yun ba yun ulit? Balikan ulit natin ang mga videos ni Madam Claire Castro na parang sabi ng iba, oo nga no, tama si Miss Malu. Parang hindi kaaya-aya ang mga galawan ni Claire Castro. Parang mas lalo dang bumagsak ang trust rating ni BBM nang dahil kay Claire Castro. Naku po, baka nabigyan ng ideya si BBM o di kaya si Madam F. Elisa nga, oo nga, tama itong si Malu. Sa kanya sinasabi, mas lalo ang mga tao hindi maniniwala kay BBM once itong si Claire Castro ay magsalita na, mag-start na magsagot-sagot. Ay, watch this video kabibig. Thank you. Next question, Katrina Domingo, ABS-CBN. Morning, Undersecretary. The former Executive Secretary denied that he resigned out of his own accord. So ano po yung totoong reason kung bakit po siya tinanggal at sino po yung nagpatanggal? Muli, binanggit na po natin ang ating sagot at sila'y nagkausap na po at sinabi nga po natin, pabayaan na po natin at sila naman po ay nagkausap na. I'm sorry, hindi namin pwede pabayaan because the taxpayers who are funding the government and are actually paying the salaries of this administration is actually asking for the truth from the palace. Bakit po natanggal yung executive secretary at sino po yung nagpatanggal sa kanya? Hindi ko po masasabi kung sino po nagpatanggal sa kanya. Binanggit ko po kanina na hindi ko po alam kung sinong kausap niya. Kung yun pa ang nababasa ng palasyo, dahil sinabit niya naman po ang sarili niya sa President's prerogative, yan lang po ang ating masasabi. At tinanggap po ang sinasabing resignation. Okay, ma'am, just a follow-up question if you could not give us the exact reason for Bersamin's removal. The former executive secretary was not the first official who actually experienced this kind of treatment na parang they were caught by surprise with their removal. We saw the removal of Baguio City Mayor Benjamin Magalong from the ICI. Also the removal of former DPWH Secretary Bonoan from his post. How does the palace actually explain the seeming trend of unceremonious removal of high-ranking officials in the Philippine seat of power? Tanong po natin, tinanggal po ba si Mayor Magalong? Sino po ba ang nag-resign? Ang huli natin pagkakasabi tungkol kay Mayor Magalong ay ipapatignan, ipapacheck, ipapa-assess sa legal team kung mayroon ba na-violate. Wala pong nagpa-resign kay Mayor Magalong. Aksyon niya po yan, voluntaryo. Kaya hindi po pwedeng isama o sabihin na may
unceremoniously call for his resignation. Yung nire-raise po nitong mga opisyal na to is that nauuna lagi daw po yung yung announcement before they were actually called on or discussed yung issue with themselves. How does the palace respond to that? Na may parang gap in terms of communication within the president's inner circle? Tandaan po natin, lahat naman po kami ay, ang aming service ay upon the pleasure of the president. Sabi nga nila, pagpasok mo dito, hindi mo alam kung ito naman yung huling araw mo. So lahat po kami dapat ay handa doon. Next question, Ann Sober. Bagong kalaban ni Claire Castro. Yan na ngayon ang bago niyang title. Professor Maluti Kia is in the house, political analyst, pollster, and columnist. Ayan, hello. Is that a badge of honor that you are now the nemesis of the presidential information officer? Hindi naman, pero kung gusto mong turuan yung communications, kung gusto mong turuan ng paano ba ang political communication, political strategy, it's a badge of honor kasi kailangan natin turuan kasi yung mga nasa comms, baka akalain siya yung modelo. 'Di ba? Mahirap naman kung hindi tama dun sa basic na lang napakahirap. Kasi kapag si Yusek Claire naman ang nagsasalita on her own, maganda, very impressive. Pero ano ba nangyari sa inyong dalawa? May nakatapat siya na may impormasyon na hindi siya handa? Oo, parang hindi naman dapat kami magkasabay. Hiningi naman ang permiso ko kung willing daw ako. Kasi siya yung unang guest. Hiningi ako ng permiso, okay ba magsama kayo? Sabi ko sa akin, okay, ewan ko sa kanya. So, siguro pumayag, kaya ganun yung pagkalatag nung TV show na yon. Oo. Hindi niya siguro alam na ako yon. Napag-usapan ng Ghost Projects. Oo, di ba? At hindi niya rin alam na ididiin ko. Kaya nga ang parati kong sinasabi, nandun ako dahil mahal ko ang Pilipinas, kinumbida ako. Kaya magtatanong ako ng directly sa kanya. Ano ba yung offensive question? Kasi nung kay Gutese, kasi tinanong kami, ano nangyari kay Kudesa? So sabi ko, yung nakakatuwa, yung sinabi ni Congressman Ko, dahil practically, kinonfirm niya yung testimony ni Gutesa. Tapos tinanong sa akin, alam niyo ba kung nasan si Gutesa? Ang sagot ko, baka gusto niyo itanong kay Yusek yun. Bakit ko sinabi yun? Kasi when you're the spokes of government, you represent government, right? You represent the office of the president, you represent the state. So kaya ko siya binigay. Sa amin naman, wala doon sa gobyerno, she was offended by that. So kaya doon nagsimula na, sandali lang, ba't ka ma-offend? Ikaw, representative ka ng estado dito. Pwede namang sagutin. Pwede sagutin na directly, di ba? Directly, yes. Tapos sabi niya, mali nga yung grammar na sinabi, pero hindi ko na rin pinansin. Tapos binalikan ko uli na, why don't you say it in a nice way? So you don't insult the public listening to you. Hindi ba pag spokes ka, malumanay ka? So, communications 101 kayo, right then and there. Oo. Tapos sabi ko, paano maiintindihan ng taong bayan kung gigil ang spokes? So siguro she was offended by that. I wasn't planning to offend her. But did you make up after the interview? I reached out. Ako ang nag-offer ng hand. And yung tatlong host doon nakatingin, so she had to, offer at nagbeso-beso. So yung picture na linabas, talagang nakangiti naman kami. Sa akin naman, walang masama yun eh. Sa isang demokrasya, pag nagtapunan kayo ng mga posisyon, sa dulo, dapat iniiwan mo na yun. But in your assessment, she was not prepared to answer, especially about not only Gutesa, but the Ghost Project. The facts and figures about the Ghost Project. Yes. So I was so surprised. Di ba, if you're the spokes or whatever her name is, I usually call her the official barker. Okay. Right? So, Hindi mo maalala ang pangalan niya. Grabe ka hindi naman. talaga. Oo. Claire Kaya Castro. BFF ako ng BFF. In fact, during the interview, sinabi ko, yung BFF ko. Pareho pa naman kami nakapula. Kaya linuloko kami ng mga hosts. So, ang sabi ko sa kanya, hindi niya alam ang Ghost Projects. Ang punto ko doon, sa Ghost Projects, ghost nga di ba? May nagplano, may nag-alat, may binayaran. Pagpunta mo doon, wala. Ba't hindi makasuhan yung 482? I agree. Di ba? Unahin mo muna yon bago itong hahanap ka pa ng ebidensya. Di ba? Ito ang paper trail nasa kanila. Ang money trail nasa kanila. Ang sagot sa akin, hindi daw niya alam ang datos, hindi daw niya alam na ako yung magiging kaharap niya. But isn't data, if you're the spokes, that's like back of your hand. Alam mo. Kasi anytime, somebody will ask you. Right. But she makes a distinction
that she is not the spokesperson. Ayaw daw ni Presidente ng Ay, spokesperson. nakakahiya naman ko rin na kung ang spokes mo ay ganun. Well, she calls herself the Presidential Information Officer or Communications Director. Di ba? Pag information officer ka, data is like your life. Sinabi ko sa kanya, kumuha ka ng Comms 101. Sender, noise, receiver. Siya ang sender, siya rin ang noise. Kaya yung receiver, hindi maintindihan yung sinasabi niya. But levity aside, nagtrabaho ako nung panahon ni Presidente Cory, Presidente Ramos, sa OP. At doon ang mga panahon na katangi-tangi ang uri ng pagiging spokesman. Marunong humarap sa tao, malumanay, hindi siya ang storya, ang pananalita ay tama, ang tonality ay tama, hindi pampalengke. Pasensya ka na BFF kasi hindi ako ang propagandist. Ano ba ang propagandista? Ang propagandista, meron kang sinasabi in defense of someone. Ay, sino ang prinotektahan ko? Sinasabi niya, maka-Duterte ako. Ako hindi maka-Duterte. Naging Duterte na lang ako dahil sa pasasalamat ko dun sa 6 na taon niyang paninilbihan. Hindi ho ako tumulong nung eleksyon sa kanya. Nakakaibinay ho ako. At kung hindi niya yun alam, ang dali naman mag-Google. O, wag na Google. Ang dali mag-AI. I-type mo yung Malutikia kasi yung huli niyang banat sa akin. So, who is Malutikia? Sa tingin ko ho, yung exchange namin pumasok na sa isip niya. Kumbaga may rent-free ako dito na ang default, ako parati yung sinisisi. Kaya ang sagot ko ho, tinuturuan ko ho siya. Pumunta kayo dun sa meta page ko, meron ako dyan. How to be a spokesman. What is a propagandist? Anong mali sa ginawa mo? Kasi mukhang wala naman nagturo sa kanya. Mukhang pinili lang siya. At ang balita ko, dala siya ni Bersamin. Mukhang pinili lang siya dahil estudyante sa UST. Pinili lang siya. At ang default niya, sisihin ng Duterte. Saan ka naman nakakita ng spokesman na ganon? Diba? Si Duterte na nasa dahig, sisisihin mo. May narinig ka ba dito sa amin na nagpropaganda kami para kay Duterte? Ito'y partido niya. Pero simula na nagsimula tayo, walang nagbabanggit na ang mga Duterte magagaling. Walang ganon. Pero siya, ganon. Ang ina-address ko sa mainstream media, pag kayo nagtanong ng tanong, siguraduhin niyo sagutin niya. Kasi kasama kayo sa propaganda. Kung i-accept nyo, yung sagot niya. Perfect example, what do you think about incapacity? Sinagot ba niya? Hindi. Ang pivot niya ay ang mga Duterte, dapat tanungin yan. Yung mga, yung baha, nagsimula sa mga Duterte. Kaya nung tinatanong ko siya sa datos, hindi nga siya spokesman, ang pangalan niya, Press Information Officer. Information. Dalhin mo sa usapin ng datos, wala siya. Pero dalhin mo dun sa bastusan, nandun siya. Di ba? Ang tanong ko sa mga nasa Malacanang, hindi nyo ba ginagalang ang institusyon ng presidente? Hindi nyo ba ginagalang yan? Kasi hindi lang kayo ang mag-occupy dyan. Ipapasa nyo yan sa susunod na liderato. Anong ipapasa nyo kung yung institusyon sira dahil kay Claire Castro? Dadaling ko sa kanya. Kasi nakakahiya. She is not communicating. She is the propagandist. Kasi paano, tinawag niya akong propagandista. Ang sabi ko, anong proof mo? Ako ba'y binabayaran ng mga Duterte? Hindi. Kliyente ko ba sila? Hindi. Kaya nga ang sinabi ko, ako'y Pilipino, mahal ko ang bansa ko, magkokomentaryo ako. Hanggat ikulong ako ni John Vic Remulla. Diba? Kasi inciting to sedition na wala mga akong sinabi na ibagsak ang administrasyon. Ito, example ha. So, really, ang appeal ko kay Secretary Dave Gomez, si Dave Gomez is a man drilled on communication, on crisis communication. Pwede ba alsin nyo na siya? Kasi kung gusto nyo makabawi ang Pangulo sa tiwala, yung trust rating, trinak namin yan. Simula ba nung naging spokesperson siya,
Ano ang trust rating ng presidente? Dumadaus-os. Partially because of her. Tapos yan ang magiging bridge mo sa various audience to explain a policy, a program, what is happening. Kaya yun yung mga beat reporter sa Malacanang, natutuwa ako dahil maanghang na magtanong. Ikaw, ito bang approach mo? Alam ni Presidente, kay Ivan Mayrina ng GMA7, saludo ako sa'yo, tinanong mo, anong sinagot? At a-accept niyo yun as gospel truth? Nakakahiya naman po dahil ang institusyon ng Presidente, hindi lamang kayo ang mag-o-occupy niyan. Sum total ng lahat ng naging Presidente. At kung titingnan niyo yung mga spokesperson ng previous President, napakagagaling, malumanay, hindi sila ang unang mapikon. O dun sa exchange namin, sabi ko nga, mahina ito eh. Maglagay ka ng trap, kinakagat. Diba? Ilang beses ako nag-trap. Kaya alam kong hindi marunong sa messaging, hindi marunong sa comms, kasi kagat siya ng kagat. Tapos ang depensa niya, sarili na niya. Diba? Bakit sarili mo? Hindi ba yung principal mo dapat ang dinedepensahan mo? Kaya nagiging pikon, nagiging namumula, humahaba yung liig. Diba? Kaya nga ang sabi, the number one cardinal rule of a spokes, never be the center of the discussion at wag mapikon. Kasi you represent the institution. Ngayon, kung talagang palengkera ka, at yun ang gusto nila, palengkera, kawawa naman ho ang Malacanang. So yun na nga, kabibig, trending at pinag-uusapan ito. Ano sa palagay niyo? Gimmick lang ba ito para pag-usapan or maraming maaawa kay Claire Castro para sabihin si BBM na wag na, Claire Castro is doing her job properly. Tama lang naman ang ginawa ni Claire Castro sagutin yung mga tanong ng mga tao kahit bardagulan na ang estilo niya. Wag na kasi may malaking contribution si Claire Castro. Anong contribution ni Claire Castro? In fact, Claire Castro, binabayaran din niya ng taxes ng mga tao. Nako, kabibig, ano ang yung reaction? Okay lang ba sa inyo na si Claire Castro ay matanggal, pinaresign, nag-resign? Comment down below. Tinanggal, pinaresign, nag-resign. Ano ba talaga ang nangyari kay Claire Castro? Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Salamat sa ating mga OFW always there watching my YouTube videos. And don't forget to share this to your friends, ha? I-share nyo. Para machika-chika tayo. Bye everyone. See you next time.